Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1221. Gayunpaman, umiling-iling si Old Master Lagorio. Hindi natin siya papatayin kahit ano paman. Kung makalabas ang balita tungkol dito, ang aming pamilya Lagorio ay ang tumatawa na stock ng buong mundo. Panipi. Bakit? Tinatanggal namin ang isang nakatagong problema. Bukod doon, miyembro siya ng aming pamilya Lagorio, at ngayon ay kasabwat siya sa kaaway, handang magtrabaho para sa puting pamilya. Posible bang sabihin ng ibang pamilya kung papatayin natin siya? Sumimangot ang unang nakatatanda, hindi maintindihan ang kanyang loika. Sumagot ang Old Master Lagorio, namatay ang kanyang mga anak na nakikipaglaban para sa aming pamilya Lagorio noong nakaraan, at wala siyang ginawa na mali sa aming pamilya Lagorio. Hindi ba sasabihin ng iba na tayo ay mga savages kapag lumabas ang balita tungkol dito? Panipi. Inilagay ng Old Master Lagorio ang magkabilang braso sa likuran ng kanyang likuran at tiningnan ang lugar kung saan umalis si Xavier. Patuloy siyang nagsasalita, mamamatay siya kung nakipagtulungan siya kay Lily mula sa simula at sa halip na makasama ang puting pamilya upang mabayaran ang kanilang kabaitan. Ang pagpapadala ng Lily home ay isang mapagbigay na kilos mula sa kanyang bahagi. Panipi. Sa sandaling ito, tumango din si Trenton. Totoo, kung walang sinumang tumalikod kay Lily matapos ang kanyang pakikipaglaban sa katapangan ay nawasak, na alam kung anong mga panganib ang haharapin niya habang siya ay nagbabalik na nag-iisa. Tiyak, ang puting pamilya ay hindi magpapadala ng isang tao upang escort siya sa likod. Ang aksyon ni Xavier na aktibong ibabalik ang aking anak na babae dito ay itinuturing na gumagawa siya ng isang bagay na mahusay para sa aming pamilya Lagorio. Panipi. Ang unang nakatatanda, matapos marinig ang kanilang mga makatuwiran na kaisipan, tumango. Tama ka, at kumilos ako ngayon. Sa kabutihang palad, pinigilan ako ng matandang Panginoon, o may nagawa akong isang bagay na ikinalulungkot ko sa buhay. Pagkatapos ng lahat, ipinadala ni Xavier ang panganay na Miss pabalik nang walang nagsasabi sa kanya at kung pinatay ko siya noon at doon, kukunin natin ang masamang tibok ng lahat kung nalaman ng mga tao. Panipi. Never mind, magiging mga kaaway tayo sa hinaharap, at maaari nating pag-atake nang hindi pinipigilan ang susunod na makilala natin siya. Ang matandang master ay nagbuntong hininga bago siya idinagdag, binigyan kami ni Lily ng maraming materyal na pagpapahusay ng martial sa nakaraang 2 hanggang 3 taon, at ang aming pamilya ay lumaki ng malaki, kahit na binugbog pa rin natin sila ang mga partido ay mawawala. Kailangan pa rin nating gumawa ng mga plano kung nais nating maghayganti kay Lily. Panipi. Galit na sinabi ni Diana, hindi mapag-aalinlanganan ang Nash na may pananagutan kung paano natapos ang aking anak na babae sa sitwasyong ito ngayon. Bakit kailangan niyang makakauwi sina Joan at Jackie? Wala rito ang mangyayari kung wala siyang ganoong mga saloobin. Dapat ay nakatuon lamang siya sa paghahanap lamang ng aking apo at gawin siyang master ng pamilya. Siya ang mali, at iyon ang dahilan kung bakit ang aking anak na babae ay pupunta sa gayong labis. Panipi. Ang isa pang bahagyang nakababatang lalaki na nasa hustong gulang ay nagagalit din, kailangan nating maghayganti sa aking kapatid. Nakalulungkot, 4 na buwan na at hindi pa namin natagpuan si Lance nang walang kahit isang clue o humantong sa kung nasaan siya. Ito ay magiging napakahirap. Hindi lamang siya, ngunit wala ring mga pahiwatig tungkol sa mga mula sa ibang pamilya. Pagkatapos ng lahat, nagpunta sila ng Pangangaso para sa mga kayamanan ng magkasama. Panipi. Hindi mahalaga kung ano, magpadala tayo ng 1 dosenang mga tao upang magsimulang maghanap mula bukas. Kung hindi natin ito gagawin, si Lily ay magpakailanman ay hindi mapakali. Ang matandang lalaki ay ngumiti ng mapait. Naisip niya ito at sa lalong madaling panahon ang kanyang mga mata ay naiilawan. Oo, halos nakalimutan ko na. Pagkalipas ng 1 buwan, magkakaroon ng isang martial art na kompetisyon sa mga mas batang henerasyon ng 8 pamilya ng Anino, di ba? Isang kompetisyon sa martial art na nangyayari 1 beses tuwing 3 taon. Marahil maaari nating gamitin iyon sa ating kalamangan. Panipi. Ang mga mata ni Trenton ay naiilawan din matapos niyang marinig ito at nakangiting idinagdag, oo, ito ay isang malaking kaganapan. Tiyak na nakaranas ng puting pamilya ang isang malaking pagkawala pagkatapos ng nangyari sa oras na ito. Kung sasabihin natin sa iba ang tungkol dito, maraming mga pamilya na magkatulad na kakayahan dahil hindi sila sumasang-ayon sa kanilang posisyon at pagkakakilanlan. Panipi. Inisip ito ni Diana at sinabing, ang ilang mga pamilya ay lubos na nag-rift kasama ang puting pamilya, tulad ng pamilyang Cabello, at mayroon ding mga may mas maliit na hindi pagkakaunawaan sa kanila. Kung maaari tayong magmaneho ng isang kalso.
Sa pagitan nila at palalimin ang kanilang mga salungatan, magagawa nating kumilos kasama nila. May posibilidad na manalo tayo kung labanan natin ang puting pamilya. Panipi. Tumango rin ang Old Master Lagorio at sinabing, parang rally sa ibang mga pamilya ang magiging tanging pagpipilian namin, kami ay hindi sinasadya kung plano nating puksain ang aming pamilya ng puting. Panipi. Kabanata 12:22. Sumimangot si Diana nang isipin niya ito. Kahit na ang mga pamilyang ito ay may hindi pagkakaunawaan sa puting pamilya, hindi masyadong masama, labis. Noong nakaraan, pinigilan sila ng ilang mga pamilya at hindi nila nais na tumaas sila, ngunit talagang mahusay si Nash sa paghawak ng mga issue. Dinidisiplina niya ang kanyang mga subordinate at pinigilan ang mga ito na magkaroon ng mga salungatan sa iba. Sa makatuwid, malinaw na napakahirap na hayaan silang at ang puting pamilya ay ganap na magsimula ng isang digmaan na may mga hindi pagkakaunawaan lamang. Panipi. Tumango rin ang Old Master Lagorio at sinabing, huwag kang mag-alala, magkakaroon ng mga pagkakataon. Kung hindi, gagawa tayo ng sarili. Panipi. Mula noon, pinasimulan ng Lagorios ang kanilang sarili at naging kalaban ng pamilya ng puting pamilya. Kuwait. Maagang nagising si Jackie kinabukasan at pumunta upang hugasan. Naglalakad papunta sa hardin sa lalong madaling panahon, napansin niya na naghihintay na si Daniela doon. Ngumiti, nagsalita si Jackie, maaga ka kaninang umaga, batang may bahay na si Cabello. Hindi ko ba magagawa iyon? Marahil ay mag-sneak ka kung nagising ako sa ibang pagkakataon. Ano ang dapat kong gawin noon? Hinabol ni Daniela ang kanyang maisla na bibig at inilagay ang parehong mga kamay sa likuran niya bago siya poke, anyways, wala akong pakialam. Sinusundan kita para sa dalawang ito hanggang 3 araw bago bumalik ang aking katapangan ng pakikipaglaban, kung kailan ko magagamit muli ang aking chi. Panipi. Sige, maaari mo akong sundin kung tama ka sa pagsuot ng iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, hindi mo maaaring patuloy na tanungin ako na dalhin ka sa aking likuran habang naglalakbay kami para sa mahabang paglalakbay, hindi. Kinuha ni Jackie ang kanyang mga balikat. At lumakad papunta sa pangunahing pasukan. Hindi ko naisip iyon. Nakarating ka sa iyong sarili. Ang mukha ni Daniela ay nag-flush ng isang mapula-pula na pula habang sinundan niya sa likuran ni Jackie. Pagkatapos ay hinabol niya ang kanyang mga labi at sinabing, mayroon ka bang naisip mula nang dinala mo ako kahapon? Nakakuha ka ba ng isang bagay dito? Panipi. Hindi nagsalita si Jackie. Tila tiwala ka sa iyong sariling kagandahan. Tiyak na iyon. Ang aking kagandahan ay malinaw para makita ng lahat. Si Daniela ay may isang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinundan niya sa likuran ni Jackie kahit na lumaki siya sa kanyang sinabi. Ngunit, nakikita mong nailigtas mo ako kahapon, sa palagay ko maaari kitang dalhin. Ang katotohanan na pinayagan ni Jackie si Nikini na sumali sa pangunahing pamilya kahapon ay nakita ni Daniela na makita si Jackie sa isang bagong ilaw. Tila mabait si Jackie, at ang kanyang kilos ay maaaring manalo sa mga puso ng mga tao. Nagdulot ito ng mga miyembro ng pamilya ng sangay na ganap na pinarangalan siya. Habang naglalakad sila patungo sa pagpasok ng nayon, napansin ni Jackie na si Mason at ang iba pa ay nandoon na, naghihintay sa kanila. Lahat ka ng maaga sa umaga. Ngumiti si Jackie at bahagyang inilipat maliwanag na nais nilang makita siya. Young Master Jackie, naghanda kami ng isang mahusay na estilo para sa iyo, at ito ang pinakamahusay na kabayo sa lahat ng mga kabayo ng mga magnanakaw ng kabayo. Pinangunahan ni Mason ang isang kabayo at nakangiting ipinaliwanag, ito ang kabayo ng dragon ng dugo at maaaring isaalang-alang na isang mababang antas ng halimaw na hayop. Mabilis at mabilis, hindi ka magtatagal upang maabot ang susunod na pamilya ng sangay. Ang pinakamahalagang punto ay magagawa mong mapangalagaan ang iyong chi kung hindi mo ito gagamitin upang lumipad, di ba? Panipi. Ang ekspresyon ni Jackie ay hindi nagbabago nang hindi maipaliwanag ni Mason ang lahat. Ano ang isang red along inihanda mo para sa akin, ngunit hindi ako kailanman nakasakay sa kabayo, at hindi ko alam kung paano sumakay ito kahit na ibibigay mo ito sa akin. Paano yun posible? Hindi mo alam kung paano sumakay ng mga kabayo. Marami ang natigilan sa tugon ni Jackie. Lahat ng tao ay isang tagapagsanay, at ang karamihan sa kanila ay alam kung paano sumakay ng mga kabayo. Hindi alam ni Jackie kung paano sumakay ng kabayo sa kanila. Gayunpaman, tila totoo kapag naisip nila ito. Si Jackie ay naiiba sa iba habang siya ay bumalik mula sa labas ng mundo. Ito ay normal na hindi siya nagsagawa ng pagsakay sa isang kabayo ng dragon ng dugo. Alam ko kung paano. Kabanata 12:23. Kahit na hindi niya magagamit ang kanyang chi, pinanatili pa rin ni Daniela ang kanyang pisikal na lakas.
Ang pag-upo sa isang kamay, si Daniela ay nakalulungkot sa kanyang sarili sa likuran ng kabayo, na nakangiti kay Jackie habang tinawag niya, halika na umupo sa likuran ko, dadalhin kita. Panipi. Hindi ito mukhang tama, bagaman. Nahihiya si Jackie nang makita silang dalawang magkakaibang kasarian. Ang batang babae na si Kebelo ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon siyang magandang figure upang mag-boot din. Sinubukan ni Jackie na huwag pigilan ang hindi kinakailangang mga saloobin nang dalhin siya sa kanyang likuran kahapon, kahit na siya ay bata pa at masiglang tao, kaya may mga okasyon kung saan mayroon pa siyang ilang mga pagkagambala sa kanyang mga iniisip. Kung kailangan niyang umupo sa likuran ni Daniela sa kabayo sa buong paglalakbay nila, natatakot siya na. Si Daniela, sa kabilang banda, ay tahimik na nagbigay ng interes kay Jackie nang mapansin niya kung gaano siya nahihiya kapag ang isang medyo kawili-wiling pagkakataon ay ibinigay sa pagitan ng dalawa. Inilipat niya ang mga mata kay Jackie at maasim na sinabi, ikaw ba ay isang tao? Wala ka ring bola upang tumalon dito. Handa lang akong dalhin ka dahil dinala mo ako sa bundok kahapon, at nais kong bayaran ang pabor na ito. Sa kasamaang palad, kahit na ikaw ay isang tao, hindi ka pa rin sapat na tao upang bumangon dito. Panipi. Sinubukan ni Mason na kumagat ng isang ngiti habang tumayo siya malapit. Bakit parang ang dalawang ito ay nag-aaway tulad ng mga mahilig? Bukod doon, naghanda siya ng isang kabayo para sa ngayon na may pag-asang makita silang nakasakay sa kabayo nang umalis si Daniela kasama si Jackie. Sino ang maaaring asahan na hindi ito gagawin ni Jackie? Sino ang nagsasabing hindi ako sapat na tao? Hindi ka tigre sa palagay mo, natatakot ako sa iyo. Panipi. Itinapon ni Jackie ang kanyang sarili at pinalungkot ang kabayo sa likuran ni Daniela. Gayunpaman, si Jackie ay hindi nang ahas na umupo, nakikita ang mga pisikal na pagkakaiba ng mga kalalakihan at kababaihan. Sinadya niyang lumayo ang kanyang sarili upang ang kanilang mga katawan ay hindi hawakan. Magkikita ulit tayo sa paninirahan ng pangunahing pamilya, ang batang Master Jackie, ngunit parang maghintay tayo ng mas mahaba, nakikita na maaaring kailanganin mo sa paligid ng isang buwan upang matapos ang paggawa ng lahat. Inihayag ni Mason ang kanyang kamay ng isang ngiti nang makita niya kung paano nakuha ang awkward na si Jackie. Paalam, batang Master Jackie. Agad na kumaway ang lahat at nagpaalam kay Jackie. Sige. Lahat, bumalik. Nakakuha ka ng maraming mga materyales sa pagpapahusay ng martial matapos naming mapawi ang mga magnanakaw ng kabayo, kaya pinakamahusay na kung gagawa ka ng oras na ito upang sanayin ng maayos. Ang mga magagawang masira ay dapat magsikap na umakyat sa isa pang antas. Tumingin si Jackie sa karamihan ng tao habang kumakaway siya at nagbigay ng paalam. Mag-iiwan kami ngayon. Pumunta. Hinailan ni Daniela ang mga bato at marahang hinagupit ang kabayo gamit ang kanyang sakong. Ang matangkad at gwapong dugo ng dragon ng dugo, kasama na, ay nagsimulang lumayo. Nahuli ang bantay sa biglaang paggalaw, natakot si Jackie habang nagmamadali ang kabayo, huminto ng ilang sandali bago ito muling sumakay. Nahulog mismo si Jackie laban sa likuran ni Daniela dahil sa pagkawalang kilos, yakapin ang baywang ni Daniela sa isang nakakondisyon na reflex. Sumigaw si Daniela sa biglaang pakikipag-ugnay, namumula ng walang kamali-mali habang tumakbo ang kanyang puso. Siya ay panloob na ginhawa, gayunpaman, dahil ang kabayo ay nagdala sa kanila ng ilang daang metro ang layo mula sa mga mata ng mga miyembro ng pamilya ng White Branch, gaano kahihiya kung nakita nila ang lahat. Napahiya si Jackie. Ang kabayo na ito ay tumatakbo ng mabilis. Ang kanyang puso ay tumulo ng hindi mapigilan habang niyakap niya ang kanyang maesla na baywang. Ang kanilang mga katawan ay hinaplos laban sa bawat isa habang ang kabayo ay humagulgol at tumakbo. Lahat ng mga ideya at napahiya, tinangka ni Jackie na ilipat ang awkwardness na may ibang paksa. Kabanata 12:24. Ang kabayo na ito ay sa halip mabilis. Si Daniela ay nakasakay ng isang patas na bahagi ng mga kabayo ng dragon ng dugo noong siya ay bata pa, kahit na huminto siya habang siya ay lumaki at sinanay ang kanyang katapangan na nakikipaglaban sa halip. Hindi pa kailanman nakaupo ang isang tao sa likuran niya gamit ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, hindi niya naisip na ang gayong araw ay darating din. Ang kanyang puso ay bumagsak laban sa kanyang ribcage na parang naramdaman na tumatalon mula sa kanyang dibdib sa sandaling iyon. Ang lahat ng maaaring gawin ni Daniela ay kumilos ng normal at normal na magsalita. Sa dibdib ni Jackie laban sa kanyang likuran, nakaramdam siya ng mas matindi kaysa sa siya kahapon nang dinala siya ni Jackie. Hindi nagtagal nang napagtanto ni Jackie ang isang bagay na mabilis na nagpapaalala kay Daniela, hindi, pupunta kami sa maling paraan. Pumunta ka na, panipi. Nabaffled si Daniela. Bueno, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Hindi ko alam kung saan matatagpuan ang iyong susunod na pamilya ng sangay.
Hindi alam kung saan pupunta, alam lamang niya na patuloy na tumakbo at lubos na nakalimutan na tanungin si Jackie kung aling direksyon ang pupuntahan. May isang maliit na kapangyarihan na umaasa sa aming pamilya doon. Bagaman hindi sila mga miyembro ng mga pamilyang White Branch, maayos na tinatrato nila ang puting pamilya. Palagi silang naibigay sa mga materyales batay sa hiniling na porsyento. Hindi namin maiiwan ang alinman sa mga kapangyarihang ito kapag pinipili namin ang mga Preda-user na sumali sa pangunahing pamilya. Panipi. Ngumiti si Jackie at nagsalita, hindi natin sila pababayaan, di ba? Hindi namin, parang iniisip mo talaga para sa lahat. Gagawa ka ng isang mabuting master ng pamilya kung ang isang katulad mo ay naging master ng pamilya. Namula si Daniela. Gayunpaman, ang posisyon ng master ng pamilya ay karaniwang minana ng anak ng master ng pamilya. Kung ang iyong ama ay hindi master ng pamilya, hindi mo magmana ang pamagat ng master ng pamilya kahit gaano katalento. Panipi. Nahuli iyon kay Jackie. Malinaw na alam ni Daniela na si Jackie ay isa sa mga batang masters mula sa puting pangunahing pamilya. Maaaring siya ay anak ng isang nakatatanda o isang patronum at lumabas na mga gawain para sa pamilya. Ang hindi niya alam ay si Jackie talaga ang anak na lalaki ng master ng pamilya at ang tagapagmana ng pangunahing master ng pamilya. Ngumiti siya ng tupa. Hindi talaga ako interesado doon. Si Daniela ay nagsuot ng isang sutla na damit, at kahit na ito ay gawa sa mahusay na material, mas payat pa rin ito. Sa wala kahit saan upang ilagay ang kanyang mga kamay, ibinalot ni Jackie ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at nadama ang sutla ng kanyang balat ng sabay. Isinasaalang-alang ito ang kanyang unang pagkakataon na sumakay ng kabayo at isang medyo feisty, mabilis na iyon natatakot siyang mahulog siya. Dahil dito, maaari lamang siyang kumilos ng hindi marunong at ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Sinadya niyang gumawa ng maliit na pakikipag-usap kay Daniela sa buong paglalakbay na may pag-asa na mapagan ang nakakahiyang kapaligiran. Tunay na hindi ka interesado sa posisyon ng master ng pamilya. Ikaw ay isang espesyal na tao. Naging interesado si Daniela na makilala si Jackie sa kanilang paglalakbay, at napansin niya iyon. Ang taong ito ay malinaw na naiiba sa ibang mga kalalakihan na nakilala niya dati. Gayunpaman, hindi maiwasang sumimangot si Daniela matapos silang sumakay sa loob ng ilang oras. Ang nakakahiyang pag-iisip ay nangyari sa kanya habang siya ay namula ng labis na ang dugo ay tila sumabog mula rito. Si Jackie ay hindi rin nagsalita, na iniisip kung paano nabigo ang kanyang mga gawa. Di nagtagal, dumating silang dalawa sa pasukan ng isang maliit na nayon. Kabanata 12:25. Parehong bumaba sina Jackie at Daniela mula sa kabayo pagkatapos nitong tumigil. Ang namumula na si Daniela ay nakatali sa kabayo sa ilalim ng isang puno na hindi kalayuan sa kinaroroonan nila bago siya lumakad pabalik sa Jackie. Well, kumusta ang iyong unang karanasan sa pagsakay sa kabayo? Nagsalita siya sa isang pagtatangka upang maibahagi ang awkward na kapaligiran, napagtanto lamang ang mga sandali kung paano ito mali. Tinanong lang niya si Jackie kung ano ang naramdaman niya. Upang ikalat ang pag-igting, sumagot si Jackie, ito ang aking unang oras na sumakay sa kabayo. Nakaramdam ako ng labis na kinakabahan sa una, ngunit naging kapana-panabik ito sa lalong madaling panahon. Panipi. Nabanggit ni Jackie na ang mukha ni Daniela ay naging isang mapula-pula na pula matapos siyang magsalita habang ibinaba ang kanyang mukha, hindi nang ahas na matugunan ang kanyang tingin. Sige, pumasok tayo. Ang pag-uugali ni Jackie ay nag-alala sa kanya ang taong ito ay maliwanag na sinabi na ito ay kapana-panabik. Anong pervert? Paano hindi ito magiging kapag hinawakan niya ito sa baywang? Marahil ay nagustuhan siya ni Jackie, ngunit tumanggi siyang aminin ito. Si Jackie ay hindi rin nagsasalita dahil alam niya na ang magandang las na ito ay hindi maintindihan sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang kanyang sarili. Bakit pa niya sinabi na ito ay kapana-panabik sa unang lugar? Hindi nagtagal matapos silang pumasok sa nayon, dalawang lalaki na nagbabantay sa pasukan ang lumakad sa kanila at nagsalita, pagbati. Ang dalawa sa iyo ay Panipi. Napangiti si Jackie nang walang pasubali. Ako ay mula sa puting pangunahing pamilya. Mangyaring hilingin sa iyong master ng pamilya na lumabas. Panipi. Isang tao mula sa pangunahing pamilya. Ang isa sa kanila ay natigilan dahil hindi pa nila nakita si Jackie. Tumanggo sila sa pagdududa bago pumasok upang gawin ang ulat. Di nagtagal, ang Panginoon ng lipi na ito ay lumabas kasama ang maraming tao, ang kanyang ekspresyon ay lumilipat sa kaguluhan nang makita niya na ito ay si Jackie. Mabilis niyang dinala ang kanyang mga tao at binati sila, pagbati, Batang Master Jackie. Jackie. Ito ay Jackie.
Marami sa maliit na lipi na ito na umasa sa puting pamilya ay hindi pa nakilala si Jackie, kahit na narinig nila ang tungkol sa mga bagay na nangyayari sa pangunahing pamilya pagkatapos bumalik ang kanilang master. Nang marinig nila na ang tao sa harap nila ay si Jackie, lahat sila ay labis na nasasabik. Pagbati, Batang Master Jackie. Agad na binati siya ng lahat. Hindi na kailangan ng gayong kagandahang loob. Narito ako ngayon upang pumili ng 2 Predi-user para sa pagsasanay sa aming pangunahing pamilya. Naniniwala ako na ipinagbigay alam ni Master Asher Owen sa lahat. Tinalakay ang nakangiting Jackie. Oo, sinabi niya sa amin. Ang isa sa mga matatanda ng kapangyarihang ito ay agad na lumakad ng maligaya at tumanggaw sa kasiyahan. Sinabi sa amin ng master ng pamilya na maaaring dumating ang Batang Master Jackie upang pumili ng mga Predi-user at hiniling sa amin na gumawa ng isang preselection. Ginawa namin ang aming pagpili, ngunit naisip namin na hindi ka darating. Pagkatapos ng lahat, kami ay isang maliit na angkan na hindi nagdadala ng apelyido ng White Family, naisip namin na hindi ka darating. Panipi. Pagkatapos ay sinulyapan ng nakatatanda si Daniela habang siya ay nakangiting idinagdag, gayunpaman, sinabi lamang ng aming master ng pamilya na darating ang Batang Master na si Jackie, hindi namin naisip na dalhin mo rin ang iyong asawa. Narinig namin ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kung gaano kaganda ang asawa niyang Jackie. Nakakakita siya ngayon ng personal, nabubuhay talaga siya sa mga alingaw-ngaw. Panipi. Asawa. Si Jackie ay nabigo, natigilan ang tahimik sa ganoong pahayag. Parang ang matandang ito ay hindi pa nakilala si Selena, kaya naisip niya na si Daniela ang kanyang asawa. Si Daniela, na tumayo sa tabi nila, ay namula ng husto, na nais ilibing ang sarili sa isang malalim na butas. Kabanata 12:26. Oh my, si Ginang. White ay labis na napawi na siya ay namumula tulad ng isang maliit na batang babae. Gayunpaman, mukhang mas matamis ka pa rin. Hindi nakakagulat na pinili ka niyang Jackie. Idinagdag ang nakatatanda, higit sa sorpresa ng lahat. Napuno ng komentong iyon si Daniela ng kasiyahan. Inilipat niya ang kanyang mga mata sa ibang partido na nakipag-usap bago magsalita, tama ka sa akin na maging maganda, ngunit hindi ako asawa. W. Ano? Nahihiya ang nakatatanda nang marinig niya iyon. Nagkaroon ba siya ng lahat ng mali? Nagbigay si Jackie ng isang awkward na ngiti bago siya lumakad upang ipaliwanag, ito ang pangatlong batang babae na si Cabello, Ms. Daniela. Mangyaring huwag maunawaan sa amin. Panipi. Nabigla ang matanda nang marinig ang paliwanag ni Jackie. Pangatlong batang may bahay na si Cabello. Isa siya sa mga kilalang kampanilya na ang dahilan kung bakit mali ang aking pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, narinig ko ang asawa ng young Master Jackie ay napakaganda din at iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nagkakaintindihan. Mangyaring patawarin mo ako, pangatlong batang may bahay. Panipi. Huwag pawisan ito ang hindi alam, ay hindi nagkasala. Pagkatapos ng lahat, hindi mo pa ako nakita dati. Si Daniela ay kumala sa kanyang kamay ng walang pasubali, kahit na ang mga butterflies ay lumipad pa rin sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na siya ay mukhang napakarilag, at ang sinumang batang babae ay magiging tulad ng pag-flatter sa tulad ng isang papuri. Si Jackie ay nababagabag sa nakatatanda. Parang mayroon kang isang knack para sa pag-ulog. Nakita niya na ang matandang lalaki na ito ay nag-iikot sa kanila ng mga kagustuhan upang makagawa siya ng isang magandang impresyon o pamilyar sa Jackie. Hindi kailanman naisip ng nakatatanda na ang taong sumusunod kay Jackie ay ang batang miss ng pamilyang Cabello. Sa pamamagitan ng paraan, dahil napili mo ang iyong mga tao, hilingin sa kanila na lumabas upang merehistro ko ang kanilang pangalan, sabi ni Jackie, na bumalik sa negosyo. Nagulat, ang master ng pamilya ni Owens ay natigil, sila si ay maaaring magrehistro ngayon. Bahagyang natigilan si Jackie bago niya sinabi, tiyak. Ayos lang dahil sa mga tao ay gumawa ng iyong mga pagpipilian at walang mga pagtutol. Naisave din ito ang aking oras. Panipi. Hindi naman ito problema. Nararamdaman ko lang na nangangarap kami ngayon. Naisip ko na hindi mo kami pinapansin pagkatapos suriin ang aming mga tao, alam ang kanilang pakikipaglaban sa katapangan ay hindi sapat na mabuti. Ang master ng pamilya ni Owens ay sumulyap sa pares ng batang lalaki at batang babae mula sa kanyang angkan bago siya idinagdag, pagkatapos ng lahat, ang mga maliliit na angkan tulad namin ay karaniwang walang anumang mga mapagkukunan ng pagpapahusay ng martial, kaya't kahit na sila ay may talento, ang kanilang pakikipaglaban sa katapangan umabot lamang sa antas ng ika-9 na Great Grandmaster. Wala pa sila sa elementong antas ng yugto ng demigod. Natatakot ako na ikinalulungkot mo ang pagkakaroon ng mga ito kapag nalaman mo na ang kanilang pakikipaglaban sa katapangan ay masyadong mababa. Panipi. Agad na sumagot si Jackie ng may ngiti, hindi ito tungkol sa angkop o hindi.
Hindi mahalaga kung ikaw ay malaki o maliit na angkan, ikaw pa rin ang mga clans ng aming puting pamilya, at ang bawat lipi ay may hindi bababa sa 2 posisyon. Paano ko makukuha ang iyong 2 posisyon dahil sa isang mababang bilang ng mga miyembro o hindi sapat na mga Predae user? Mahirap itong ipaliwanag. Ang aming puting pamilya ay hindi ganyan. Panipi. Matapos siyang magsalita, tiningnan ni Jackie ang 2 kabataan at sinabing, ano ang iyong mga pangalan? Halika at irehistro ang inyong sarili. Panipi. Salamat, Batang Master Jackie. Ang binata at babae ay sumulyap sa isa't isa, si Joy na pinupuno ang kanilang mga mata habang naglalakad sila patungo kay Jackie at nakarehistro ang kanilang mga pangalan. Ngumiti si Jackie at sinabing, sige, may hahanda mo ang iyong sarili na magparehistro sa pangunahing pamilya. Batang Master Jackie, gusto mo bang pumasok at magpahinga? Maaga pa, hindi. Panipi. Kabanata 12:27. Ang isa sa mga matatanda ay lumakad pasulong at tiningnan si Jackie. Sinulyapan ni Jackie ang binata at babae sa harap niya. Naisip niya ito at sinabing, paano ito, magpapahinga muna ako, ngunit maaari mo ba akong makilala sa aking silid mga 1 oras mula ngayon? Sige, Batang Master Jackie. Ang binata at babae ay nagkatingin sa isa't isa. Kahit na sila ay bahagyang nakakagulat, tumango pa rin sila at sumang-ayon dito. Di nagtagal, inayos ng pamilyang Owens ang tirahan para kina Jackie at Daniela sa isang liblib na hardin. Hindi ka ba nagmamadali? Bakit hindi ka nagmamadali ngayon? Sinulyapan ni Daniela si Jackie at nagyuzisa. Bakit mo hiniling ang mga masters ng pamilyang ito na makilala ka sa iyong silid mamaya? Mayroon bang isang bagay na kailangan mong personal na sabihin sa kanila? Panipi. Ang 2 sa kanila ay pangsyam na Great Grandmasters, at isang hakbang lamang sila ang layo mula sa elementong yugto ng antas ng demigod, paliwanag sa kanya ni Jackie. Nagkaroon ako ng maraming pangkat ng mga sangkap para sa mga table tasks. Maaari kong linangin ang isa para sa bawat isa sa kanila at tulungan silang masira sa elementong yugto ng antas ng demigod. Panipi. Ikaw, alam mo kung paano linangin ang mga table tasks. Si Daniela ay naabak ng balita, hindi niya alam na alam ni Jackie kung paano linangin ang mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, ang alchemy ay hindi isang bagay na maaaring malaman ng anumang random na tao, na nangangahulugang si Jackie ay kailangang sapat na may talento at may mataas na kapasidad sa pag-iisip. Ngumiti, sumagot si Jackie, nalaman ko ang aking sarili at may ilang kaalaman kung paano linangin ang ilang mga table tasks. Hindi ko masabi na ako ay mahusay sa loob nito. Panipi. Iyon ay nagdagdag ng higit na pagkabigla sa kanyang system. Mahirap na pumasok sa larangan ng alchemy na walang guro, o kahit sino para sa bagay na iyon, upang gabayan siya, subalit sinabi sa kanya ni Jackie na natutunan niya ang lahat. Kabutihan, anong master? Ikaw ay talagang matalino. Ang mga mata ay sinindihan ng interes, iginiit ni Daniela, hindi, kailangan kong makita ito gamit ang aking sariling mga mata. Sumimangot si Jackie at sinulyapan siya bago siya nagsalita, hahayaan kita, ngunit hindi ka makagawa ng tunog dahil makagambala ito sa akin. Ang sining ng alchemy ay nangangailangan ng alchemist na maging 100% na nakatuon, at walang dapat makagambala sa kanila. Panipi. Sige, nakuha ko ito. Hinabol ni Daniela ang labi niya at ngumiti. Pareho silang isinara ang pintuan sa kanilang silid at, na may isang pitik ng kamay ni Jackie, kumuha siya ng isang maliit na hurno ng tableta. Samantala, sa pasukan ng nayon, ang binata at babae ay tumayo sa ilalim ng mga puno habang nakikipag-usap sila. Sumandal ang lalaki sa puno at tiningnan ang dalaga sa harap niya na mausisa. Bakit sa palagay mo tinanong kami ng Batang Master Jackie na pumasok sa kanyang silid pagkatapos ng 1 oras? Mayroon bang isang bagay na kailangan niyang sadyang manatili dito? Panipi. Sino ang nakakaalam? Malalaman natin ang tungkol dito, hindi ba tayo? Ang batang babae ay may ngiti sa kanyang mukha. Hindi kailanman inisip na ang young Master Jackie ay ang pagkuha, at idinagdag sa halo na iyon ay ang kanyang kabaitan sa pag-alok sa amin ng 2 posisyon kahit na kami ay isang maliit na angkan. Kailangan nating sanayin ng maayos sa hinaharap at labanan upang masira sa antas ng demigod. Kailangan nating maging masters ng antas ng demigod pagkatapos na maabot namin ang puting pangunahing pamilya. Panipi. Ang kanyang kaguluhan ay sinalubong ng nag-aalala na ekspresyon ng binata. Nag-aalala ako. Napakaganda mo, maaari bang magkaroon ng iba pang mga saloobin ang Batang Master Jackie? Ibig kong sabihin, bakit pa mababago niya ang kanyang isipan kapag pinlano niyang umalis kaagad pagkatapos matapos ang kanyang negosyo dito? Panipi. Kabanata 12:28. Gayunpaman, ang batang babae ay gumulong sa kanyang mga mata sa binata. Ano ang pinagsasabi mo? Bakit kanya hihilingin na sumama ka kung interesado siya sa akin?
Hindi kinakailangan, hindi. Hihilingin ba niya sa iyo na obserbahan kami kapag sinasamantalan niya ako? Panipi. Ang lalaki ay ngumiti ng mapait. Nag-aalala ako dahil ikaw ang medyo mukha. Paano kung binubuo ni Jackie ang dahilan na iyon dahil ang lahat ay naruroon kasama na ang master ng pamilya at umalis ako pagkatapos na pareho kaming pumunta sa kanya mamaya? Paano kung tatanungin kanya na pumunta sa silid ng mag-isa? Hindi namin malalaman. Panipi. Ano ang pinagsasabi mo? Ang batang Master Jackie ay hindi ganoong uri ng tao. Ang batang babae ay muling gamulong sa kanyang mga mata sa binata bago lumitaw ang isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Mabuti kung ang tulad ng isang prepossessing man tulad ng batang master na si Jackie ay maaaring magustuhan ako, ngunit narinig ko na ang kanyang asawa ay bumagsak na napakarilag. Maaari mong makita kung ano ang isang kagandahan na pangatlong batang babae na si Cabello. Sa palagay ko ang dalawang ito ay nagbabahagi ng isang masikip na bono, na marahil ay nagpapaliwanag kung bakit ang gayong anghel ay handang sumunod sa kanya. Panipi. Sumimangot ang binata. Hindi ba nila ipinaliwanag ang kanilang sarili? Ang babae ay hindi ang kanyang asawa, at magkaibigan lang sila. Panipi. Talagang pipi ka ba? Grumbled ang binibini. Pag-isipan lamang ito, kung sila ay tunay na magkaibigan lamang, paano sila magbabahagi ng isang kabayo? Nakikita ko ang mga mata ng ikatlong batang may bahay na nag-iilaw ng kabelo nang tumingin siya sa batang Master Jackie. Malinaw na mayroon silang isang hindi pangkaraniwang relasyon, kahit na hindi sila mag-asawa. Panipi. Mayroon kang isang punto. Bakit hindi sila sumakay ng dalawang kabayo at sa halip ay sumakay lang? Tila ito ay tunay na ilang hindi maliwanag na relasyon. Tumango ang lalaki at naisip ito bago magsalita muli. Siyempre, walang pinsala sa kanilang dalawa na magkasama, ang pamilyang Cabello ay nakakaaliw na makapangyarihan pagkatapos ng lahat. Ang posisyon ng puting pamilya ay dapat na bumagsak pagkatapos ng nangyari sa ikatlong nakatatanda at unang baliw. Kung si Jackie ay maaaring makasama sa batang miss ng pamilyang Cabello, tinitiyak nito ang isang maunlad na pag-unlad para sa aming puting pamilya. Panipi. Sumimangot ang binibini. Oo, totoo iyon, ngunit ang ugnayan sa pagitan ng pamilya ng White at Cabello ay palaging pilit. Sa makatuwid, talagang mahirap para sa master ng pamilya ng Cabello na bigyan sila ng mga pagpapala. Panipi. Samantala, napasinghot ng paglilinang ng mga tabletas sa silid, si Jackie ay kakilabot na marinig ang anumang mga user ng pamilya ng Owens na tinatalakay sa labas. Si Daniela, na nasa tabi niya, ay natahimik sa kanyang nakita ang mga tabletas na nilinang ni Jackie ay talagang first grade na mga tabletas. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano ang bihasang Jackie. Halos kapareho siya ng isang unang nakatatanda na nagsaliksik ng mga tabletas sa loob ng maraming taon. Si Daniela ay ganap na naaakit kay Jackie nang makita niya kung paano siya nakatuon. Habang ang kanyang ekspresyon ay lilipat mula sa pagsimangot hanggang sa ngumiti ng basta-basta, ang mga ekspresyon ni Jackie ay tila nakakaapekto sa kanyang mga saloobin. Tiningnan niya ang mga pagbabago sa kanyang kalooban, kanyang pagkabagot, at kaligayahan. Para bang hindi si Jackie ang taong naglilinang ng mga tabletas ngunit siya rin. Tapos na. Sa wakas, itinaas ni Jackie ang kanyang kamay at natapos ang paglilinang ng isang hurno ng mga tabletas. Dalawang tabletas ang lumipad paitaas bago lumapag sa palad ni Jackie. Ang mga tabletas ay tumingin sa paligid at plump. Nagdala sila ng isang malabong amoy ng mga halamang gamot at malinaw na may magandang kalidad. Tingnan mo, lahat kayo ay pawis. Hindi mapigilan ni Danielo ngunit ilabas ang kanyang panyo at tumulong na panasan ang noo ni Jackie nang makita niya na nakumpleto na ni Jackie ang paglilinang ng mga tabletas. Ang kanyang magagandang mata ay mukhang seryoso nang matulungan siya. Well, salamat. Si Jackie ay may napahiya na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay ngumiti ng mahiyain, inilalagay ang hurno. Kabanata 1229. Na nagpapahinga sa loob ng ilang minuto, ang mga user ng pamilya ng Owens ay dumating sa silid ni Jackie hindi nagtagal. Batang Master Jackie, may mahalaga ba na hiniling mo sa amin na dumating? Nagtanong ng duo na mausisa, sumulyap sa isa't isa ng mapagtanto nila na si Daniela ay nasa silid din. Nilapag ni Jackie ang 5 first grade intermediate level na tabletas ngayon. Dinala niya ang dalawa gamit ang isang kamay ng kanyang kamay at sinabing, narito ang isa para sa bawat isa sa iyo. Ito ang mga unang grade na mga tabletas na antas ng intermediate, na ginagamit upang madagdagan ang katapangan ng labanan. Dapat silang makatulong sa iyo kapwa masira at makamit ang elementong antas ng yugto ng demigod. Iminumungkahi ko na pareho kang gumugol ng ilang oras dito at umalis para sa pangunahing pamilya pagkatapos mong masira. Makakatulong iyon na madagdagan ang iyong bilis kapag naglalakbay ka. Panipi. Ito ay para sa amin.
Bumagsak ang binata, nagtataka kung mali ang narinig niya. Ang mga ito ay mga table task, at ang pagkakaroon nito ay mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng masiglang damo. Ito ay dahil dito na ang mga table task ay lubos na mahalaga at mahirap makuha. Si Jackie ay tunay na kumuha ng dalawang hindi kapani-pani walang bihirang mga item upang mabigyan silang dalawa. Salamat, young master. Kinuha ng batang babae ang mga table task na may maliit na nakasimangot sa kanyang mukha bago ang kanyang ekspresyon ay lumipat sa lubos na pagkabigla at gulat. Bakit ang mga ito ay mainit pa rin? Kinuha ng lalaki ang iba pang tableta at nagulat lang. Oh, ang aking mga bituin, mainit pa rin. Nililinang baka makailan ang mga ito. Panipi. Tumanggaw si Jackie sa kanilang mga nakagulat na mukha. Haha, oo, sila, isinasaalang-alang ko lamang nilinang sila. Walang pagkawala ng chi mula sa mga table task, kaya ang mga epekto ay pinakamahusay kung kukunin mo ito ngayon. Bagaman hindi gaanong, ang mga table task ay unti-unting mawawala ang kanilang chi. Panipi. Hindi ka kapani-paniwala, batang Master Jackie. Talagang nililinang mo ba ang mga tabletang ito sa iyong sarili? Iyon ang makapangyarihang uri sa iyo upang linangin ang iyong sarili para sa amin. Ang batang babae ay labis na nasasabik. Ako, hindi ko alam kung paano pasalamatan ka para dito. Tama iyon, batang Master Jackie. Wala akong ideya na napakaganda mo at maalalahanin sa amin. Ang tao ay tumitig kay Jackie na pinahahalagahan pa rin, tulad ng ginawa niya sa pangalawang hulaan na si Jackie habang nanatili siya sa tirahan upang linangin lamang ang mga table task para sa kanila. Akala niya si Jackie ay nakatingin sa kanyang magandang prodigy. Kasama mula sa kanilang pamilya Owens. Sa pag-iisip pabalik dito, tunay na sinusukat niya ang puso ng isang Ginoo na may sariling ibig sabihin na mga hakbang. Sige, dapat tayong umalis. Kailangan kong makatipid ng oras at kumpletuhin ang aking misyon sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Jackie ang dalawang Predi-user at sinabing, ang dalawa sa iyo ay hindi na kailangang palayain ako, magsanay lang ng maayos. Ang pinakamahusay na paraan upang mabayaran ako ay ang pagbagsak sa antas ng demigod sa lalong madaling panahon. Panipi. Pagkatapos ay umalis sila para sa pagpasok ng nayon. Sa sandaling ito, ang dugo ng dragon ng dugo ay puno at nasisiyahan sa mainit na sikat ng araw. Dinala ni Daniela ang kabayo, subtly mahiya nang sumulyap siya kay Jackie. Bumangon ang kabayo, sinabi niya kay Jackie, halika. Hindi ko alam kung aling direksyon ang susunod na pamilya ng sangay, kaya kailangan mong mamuno sa daan. Panipi. Kabanata 12:30. Maraming salamat. Nahihiya pa rin sa nangyari kaninang umaga, ipinaglaban niya ang kanyang pagkahiya at tumayo sa likuran ng kabayo, nakaupo sa likuran ni Daniela. Sigurado ka bang ayaw mong hawakan ako? Huwag mahulog mamaya. Pinaalalahanan ng namumula na si Daniela. Sige, sagot ni Jackie bago inilagay ang kanyang mga kamay sa baywang ni Daniela mula sa likuran. Naaalala ang isang bagay, sinabi ni Daniela, oh, tama. Ang kompetisyon ng Triennial Martial Arts sa mga pamilyang Shadow ay darating sa susunod na buwan. Bagaman para lamang sa amin na matuto mula sa bawat isa, malaki ang kahalagahan nito para sa 8 pamilya at iba pang mga pamilya ng anino. Bilang isang miyembro ng White Mane Family, mayroon kang tulad na mataas na katapangan ng pakikipaglaban. Tiyak na sasali ka dahil dapat kang maging master ng pangunahing pamilya, di ba? Panipi. Tumanggaw si Jackie. Sinabi sa akin ng aking ama tungkol dito, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ang paglalakbay na ito ng pagpili ng mga Predi-user para sa pangunahing pamilya. Kailangan kong bumalik ng mas maaga upang makasama ko ang kompetisyon sa martial arts na ito, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko nais na magpahinga dito ng masyadong mahaba, na iwan sa sandaling maayos ang lahat. Panipi. Tumahimik sandali si Jackie bago lumaki ang isang ngiti habang nagsalita siya, maswerte ako na ang mga pamilya ng White Branch ay hindi malayo sa mga angkan depende sa amin. Kukunin ko na balutin ang lahat kung mabilis kong makarating. Panipi. Ngunit wala ka pa ring oras. Inisip ito ni Daniela at sinabing, may ideya ako, bakit hindi ko lang kukunin ang mga bato sa kabayo mula ngayon. Ito ay magiging mas mabilis. Isusuot mo lang ang iyong sarili at maubos ang iyong chi kung aalis ako at umaasa ka sa paglipad. Kakailanganin mo rin ng mas maraming oras. Panipi. Hindi ito maganda, napahiya si Jackie. Ang pagsakay sa kabayo mula sa isang lugar patungo sa isa pa ay magpapalaya sa kanya ng maraming araw, at kakailanganin nila ang tinatayang 20 araw upang magawa ang mga bagay. Kung ang mga bagay ay nawala sa plano, gayunpaman, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 20 higit pang mga araw, nangangahulugang hindi siya magkakaroon ng sapat na oras upang bumalik para sa paligsahan. Hoy, ano ang hindi maganda tungkol dito?
Kung hindi ito para sa iyo, sisulakay ako sa bastard na iyon noon, at mas masahol pa ito kaysa sa pagpatay sa akin. Ito ay katulad ng pag-save ng aking buhay, naiintindihan mo ba? Naisave mo ang aking buhay, kaya ano ang malaking pakikitungo sa akin na tumutulong sa iyo? Ngumiti, pagkatapos ay idinagdag ni Daniela, syempre, kailangan mo akong bayaran dahil tinutulungan kita. Ano ito, kung gayon? Sumimangot si Jackie, hindi kailanman inaasahan na hihilingin niya ang isang pabor matapos siyang mag-alok sa kanya ng tulong nang hindi siya humingi nito. Ito ay simple, gusto kong sundin ka sa puting pamilya at tingnan namin. Hindi pa ako nakapunta sa puting pamilya. Malugod mo ba akong tatanggapin doon? Napuno ng mga inaasahan si Daniela. Hindi lamang gwapo si Jackie, ngunit mayroon siyang isang kagalang-galang na posisyon at pagkakakilanlan. Masarap siya sa mga tao at kahit na alam kung paano linangin ang mga table tasks. Sa kanya, nalampasan ni Jackie ang marami sa mga batang masters na nag-court sa kanya. Ang mga master-masters na iyon na nagbigay ng magagandang posisyon ay tila hindi nakakagulat kung ihahambing kay Jackie, at hindi iyon kahabaan o nagsisinungaling. Hindi ito maganda, di ba? Bahagyang nag-aalala si Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Cabello at ang puting pamilya ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang relasyon. Kung ang Cabellos ay umuusbong ng buo, ang mga bagay ay magiging isang oras para sa mas masahol dahil alam ni Daniela kung nasaan ang kanilang mga pamilya ng sangay. Hoy, ano ang masama tungkol doon? Hindi nagtagal na isip ni Daniela. Nakukuha ko ito, alam na ang puting pamilya at ang mga Cabellos ay hindi sa mabubuting termino, hindi mo nais na pakawalan ako doon, di ba? Totoo, ang pamilyang Cabello ay walang magandang relasyon sa puting pamilya, ngunit hindi ito masama, di ba? Bukod doon, hindi ko ganap na kumakatawan sa pamilyang Cabello. Gusto ko lang pumunta sa puting pamilya at maglaro. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.